Alright mga amigos, nagkatotoo na nga po ang aking sinasabi sa lightweight division. Kung inyo pong matatandaan, kamakailan sinabi ko po sa aking vlog na ang ipinag-uutos ng IBF na final eliminator sa pagitan ni na number 5 contender Lucas Buddy at number 6 contender Albert Bell ay posibleng tanggihan ng kampo ni Buddy sa kadahilan ng world title fight na ang naghihintay sa kanya sa ruta ng WBA, kung saan posible niyang makalaban para sa bakanting titulo si Floyd Schofield. At yun na nga po ang nangyari ngayon sa report ng The Ring Magazine. Heto po, basahin natin. Lucas Buddy has declined the IBF's invitation to negotiate terms with Albert Bell for a lightweight world title eliminator. Nakasaad din sa report na bago pa man matapos ang 72-hour deadline ay naipag-ugnayan na ang kampo ni Buddy sa IBF upang ipaalam ang kanilang desisyon. Si Buddy na may kartadang 20-0 with 15 knockouts na alaga nga po ni Jake Paul sa MVP Promotions ay posibleng makakuha nga po ng vacant WBA title shot kontra sa Golden Boy prospect na si Floyd Schofield na may kartadang 19-0 with 13 knockouts. At kung magkakatotoo nga po ang mga balibalita, posibleng sa Abril ang kanilang bakbakan. Pero dahil dyan sa nangyari na yan mga amigos, magandang balita naman po yan para sa ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo na kasalukuyan nakaupo ngayon sa IBF lightweight rankings bilang number 4. Kasi ang mangyayari po mga amigos kapag natuloy po ang laban ni Buddy at Schofield, dahil si Schofield at Buddy ay number 3 at number 5 sa IBF rankings, ang mangyayari po si Mark Magsayo tataas po ang rankings nito. Posibleng gawin siyang number 3 at si Albert Bell naman ay gawing number 4 at silang dalawa ang paglabanin para sa final eliminator. O kaya naman, kapag nagkaroon ng voluntary title defense itong si IBF World Lightweight Champion Raymond Moratalla, si Mark Magnifico Magsayo ang kanyang piliing kalabanin. Malamang sa mga oras na to, baka sa susunod na araw, aksyonan na ito ni Sean Gibbons upang mabigyan ng pinakamagandang laban ng ating pambato. Samantala sa iba pang balita, tiniyak ni undefeated IBF World Super Lightweight Champion Richardson Hitchens may kartadang 20-0 with 8 knockouts na hindi makakasagaba lang pagkakaibigan nila ni WBO win the ring Super Lightweight World Champion Shakur Stevenson na ipagkait sa mga manonood ang isa pang malaking laban na pwede nilang masaksihan. Ang isa sa mga pinakakapanapanabik na bakbakan sa Super Lightweight Division na hinadlangan ng pagkakaibigan ay ang bakbakang Shakur Stevenson at Keyshawn Davis. Pero sa kaso ni Richardson Hitchens, kahit parang magkapatid na rin ang turingan nila ni Shakur Stevenson, sinabi nito ang mga katagang, si Shakur ay parang kapatid ko na at magkasama na kami sa gym mula pa noong mga bata pa kami. Alam ko kung anong klaseng fighter siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Mahigit 100 beses na kaming nagboxing ni Shakur sa gym. Gustong-gusto naming subukan ang skills ng isa't isa at ginawa namin yon kahit walang headgear. Taon-taon naming ginagawa para makita kung gaano na kami nag-improve at kung meron bang pumurol. Pero sa uli, siya ay isang competitor at ako ay isang competitor. Pakiramdam ko hindi ito magiging sagabal kung gagawin namin ito kahit pa sa totohanang laban. Para sa malaking pera at legasiya. Hindi ito laban na gusto ko, syempre. Pero kung tama ang pera at tama ang oportunidad, syempre bukas ako dito. Pinapalagan namin kung sino talaga yung gustong lumaban. Sa darating na February 21, may paparating na laban si IBF World Super Lightweight Champion Richardson Hitchens kontra kay Oscar Duarte. Sakaling lumusot siya sa laban na ito, tiyak na isa si Hitchens sa magiging pinakamakabuluhang laban para kay Shakur Stevenson dahil pareho silang kampiyon sa Super Lightweight Division. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.